I do cherish you, of course, lalo na kapag syempre malaking parte ka sa buhay ko. Oh, I'll do cherish you. Ka-vibes! Happy Monday everyone. Lunes na naman po. Ayan, simula na naman ang syempre gising na umaga kanina, super agang gumising para maganda sa pagpasok sa trabaho. Tapos makikipagsiksikan ka sa jeep, mahabang traffic, sa mga katrabaho mong ayaw mo makita, nandyan na naman. 'Diba? Tapos simula na rin of course ang pagbabalik eskwela, ka-vibes ha. Ayan, may mga nagbalik eskwela na po na mga estudyante. So, dagdag asikasuhin pa yan, dagdag pa ang traffic, dagdag pa makikisiksik sa mga public vehicles. Ang daming hanash pag Lunes, di ba? Wala naman ka-vibes. I'm just pointing out na pasukan na naman. Back to school. Tapos pasukan na, tag-ulan pa. Tapos kaya mo ba makipagsiksikan? Liglig na naman. Siksik-liglig na naman po ang ating linggo. Ayan na, all the way tayo hanggang linggo na naman magkakasama-sama, of course, ka-vibes. Buti sana kung ganun lang kadali, no? Buti kung ganun lang kadali kumita ng pera. O kaya naman yung pinanganak tayong lahat ng mararangya sa buhay, nakukuha natin lahat yung gusto natin sa buhay, 'di ba? Minsan kasi nagwi-wish ako na sana manalo, 'di ba? Marami sa atin, I'm pretty sure, marami sa atin nagwi-wish sana manalo ako sa loto. Sana biglang ganito, sana biglang ganyan, yumaman ako, 'di ba? Yung mga ganun ba na mga bagay, 'di ba? Para mabigay natin yung mga pangangailangan ng pamilya natin. Wish rin natin na sana wag magkasakit. Of course, yan ang number one. Sabi nga nila, 'di ba? Yan na milyonaryo ka kung ikaw ay talagang hindi nagkakasakit. Ayan. Dagdag pa yung mga gastusin ng mga junakis. Minsan naman kasi wini-wish natin na sana makaramdam tayo. Alam mo yun, yung pagod, 'di ba? Minsan nararamdaman na natin yan. But then, dahil nga kailangan kumayod, nako, kailangan magbanat ng buto, ay wala yan dapat. Tigilan ng mga hanash na yan. Ayan. Wala namang masamang humiling na sana, Lord, ganito matapos na itong mga paghihirap ko, yung mga ganyan. Kung bibigyan ka ng isang wish, ano ang hihilingin mo, ka-vibe? Siyempre, kung ibibigay, super thank you. Kung hindi naman, wish ka na lang ulit. Pag hindi binigay sa yan, ibig sabihin hindi pa napapanahon, hindi pa oras, 'di ba? Para mga hiling lang natin yan sa mga magulang natin, 'di ba? Minsan nanghihiling tayo sa mga magulang natin, "Ma, pa, baka naman po gusto ko po ng ganito, ganyan, pero gusto ko po ng robot." Robot, oo. Gusto ko ng AI, ganyan, na minsan hindi nabibigay agad sa atin kahit gustuhin man natin kasi kulang, kapos tayo, 'di ba? Lalo na kung kinalimutan mo na yung sila, 'di ba? Kapag may winish tayo sa kanila, hiniling tayo sa kanila, tapos di ka sumusunod, 'di ba? Sa tingin mo, bibigay yan, hindi. Ayan, siguro yung may mga ganyang experience, either may hiniling ka sa isang tao or meron kang pinagdasal ka vibes, 'di ba? Parang ano lang yan 'di ba? Kung minsan nagdadasal tayo, hiling tayo ng hiling, ang dami nating hinihingi. Tapos kapag nabigay naman na sa atin, nakakalimot na tayo kung minsan, 'di ba? Ikaw ba, ka-vibes, may mga ganyang instances ka ba na nabigay na sa'yo, pagkatapos mabigay sa'yo, ay nakalimutan ko. Same thing with the pangungutang, 'di ba? Kung minsan pag nangungutang tayo, ang bilis-bilis natin mangutang, tapos kapag singilan na, bayaran na, ay sorry, nakalimutan ko na. Akala ko thank you na 'di ba? Yung mga ganung bagay. Nako, kailangan nating pag-isipan ng husto ang mga wish natin, ka-vibes, 'di ba? Sabi nga nila, be careful what you wish for. Pero 'di ba, winish mo na sana maging milyonaryo ka, wala namang masama, 'di ba? Yung ganoon, parang walang pagsisisi sa huli, of course. Ayan, sino naman ang tumupad sa ating kahilingan? Hindi natin sila dapat kalimutan, ha? Dapat kapag meron tao na tumupad sa gusto natin, may tao na ibinigay yung ating hinihiling, dapat matuto rin naman tayo magpasalamat. Matuto rin tayong mag-acknowledge. Matuto rin tayong makaalala, ka-vibes. Hindi yung kapag nabigay na sa'yo ay kalimutan or kakalimutan mo na. Nako po, ka-vibes, sabahan niyo po ako. Siyempre, love me, Kathy Gina. Kasama niyo na naman po ang guidance niyo sa Usaping Pag-ibig. All the way until 3 p.m. po tayo ulit magkakasama-sama, ka-vibes. And of course, abangan niyo po ang ating letter sender for today. Sino nga ba ang ating letter sender? Si Serna. Ano nga ba ang problema ng ating letter sender? Ikaw ba, ka-vibes, tumawag ka ba sa kanya? Ibinigay ba sa'yo ang iyong itinawag? Pero anong nangyari? Nakalimot ka ba? Or nagpasalamat? Well, yan po ang inyong mga papakaabangan, ka-vibes. Kaya walang bibitiw. Samahan niyo po ako dito sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio.
ka-vibes. Love Me. Basta nasa katwiran ka at nasa tama ka, I'll stand by you, o, diba? 92.3 from Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. And you're still listening to Love Me, Kathy G. Ngayon pong araw po ng Lunes, ka-vibes, kamusta sa ka naman dyan? Oo, diba? Okay ba ang iyong Lunes o Manic Monday, diba? Kasi kadalasan talaga kapag Lunes, either tatamad-tamad ka, wala ka sa wisyo, or kapag Lunes, ang dami-daming ganap sa buhay. Oo, 'di ba? Parang Lunes na naman. Oo, pero sabi nga nila, you have to attract yung magandang Monday para at least for the rest of the week, happy-happy ka, maganda ka, 'di ba? Ka-vibes, ikaw ba'y tumawag? Ibinigay ba? O nakalimot ka? Or nagpasalamat ka, 'di ba? Marami sa atin yung ganyan, yung tumawag ka dun sa kaibigan mo. Pagkatawag mo dun sa kaibigan mo, uy, baka naman ibinigay nung friend mo. Pero pagkabigay sa friend mo, nakalimot ka na, ay, bayarin na pala. Hindi mo na alam, 'di ba? Yung may mga ganung sitwasyon eh. Ito yung kadalasang sitwasyon na tumawag, ibinigay, nakalimot. Kaya nga kung minsan yung iba sinasabi nila, Kati G, minsan nga ayoko nang mag-message or ayoko nang sumagot kapag sinabing, hi, kamusta? 'Di ba? Minsan ang hirap nang sumagot nga nun eh, ng ganun ka-vibes eh. Dahil ang nangyayari, kapag may mga ganyang pangangamusta, pag bigla kang tinawagan, 'di ba, mapipilitan kang ibigay. Pero pagkatas mo ibigay ang lahat na lahat, nakalimot na. Ay, well, abangan nyo po ka-vibes ang ating pong story for today coming from Sir na. Ayan ang ating pong letter sender na ano kayang itinawag niya at ano kaya yung naibigay sa kanya. Pero bakit siya nakalimot? Ka-vibes, bisitahin niyo po ang aming FB page 92.3 FM Radio Manila, same with YouTube, IG, and TikTok. And syempre, you may text in po sa inyo pong mga kasagutan, reaksyon at payo later, or meron po kayo mga request sa 0916-563-1777. Tayo po sa bayang napapakinggan din sa 102.3 Baguio and 97.5 Jensan. Kaya naman ka-vibes dyan ka lang, wag bibitiw. Siyempre, manatiling nakatutok dito lang sa Love Me, Kathy G sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Love Me. Manila. 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Tumawag, ibinigay, nakalimot. Ayan po ang ating Kathy G Ask for today. Ayan, again and again and again. Lagi po nating pinapaalala sa lahat na kapag tayo'y tumawag at ibinigay ang hinihiling natin, matuto tayong makaalala. 'Di ba? Huwag tayong makalimot. Katulad ng ating katanungan ngayon at katulad na lang ng ating letter sender for today. Ka-vibes, ha? Ito pong si Sir na tumawag. Saan? Ibinigay. Kanino? Nakalimot? Bakit? Yan po yung mga kadalasan nating katanungan eh. Ito, I'm pretty sure marami po sa inyo ang makaka-relate sa ating story for today. 'Di ba? Kung minsan kapag sobrang dami nating ginagawa, na-overwhelm tayo sa mga nangyayari sa buhay natin, 'di ba? Nakakalimot tayo kung minsan eh. Nakakalimutan natin yung tao, nakakalimutan natin yung mga pangyayari sa buhay natin. Ay ganito pala, ay ganyan pala, 'di ba? Well, dapat lagi nating itinatatak diyan sa utak natin, sa puso natin na darating ang time na kailangan nating hindi makalimot at kailangan nating magpasalamat sa lahat na mga nakukuha natin kung ano man ang naibigay sa atin. Well, sabi nga nila, 'di ba, lalo na kapag ikaw ay naghihirap, lalo na kapag ikaw ay nangangailangan, 'di ba? Kanino ba tayo tumatawag, 'di ba, sa itaas? 'Di ba? But sometimes nakakalimutan natin na kapag naibigay na sa atin yung mga pinagdadasal natin, naibigay na sa atin yung mga kahilingan natin, 'di ba? Nakakalimot na tayo magpasalamat. Pero ang nasa itaas, si Lord ay hindi nakakalimot. Sabi niya nga everything I do it for you. Abangan niyo po ang story ni Sir na. Dito lamang po yan sa your favorite music radio, 92.3 Ka-Vibes. Kathy G. Love Letter.
This love letter is from Serna. Dear Kathy G, magandang araw po sa iyo Kathy at sa magandang tanghali sa lahat ng mga nakasubaybay sa Love Me Kathy G. Paborito naming tambayan Kathy ang iyong programa. Kaya naman hindi ko pwedeng palampasin na magbahagi rin ng aking kwento. Ang ibabahagi ko sa iyong kwento, Kathy, naway magbigay inspirasyon sa iba na mas lalo pang tumibay ang pananalig sa Panginoon sa kabila ng pagsubok na pinagdadaanan sa buhay. Ako po si Serna, hindi ko tunay na pangalan mula dito sa Arayat, probinsya ng Pampanga. Payak lang ang aming pamumuhay, Kathy. Dahil lumaki akong hindi mayaman, kaya sa edad ko na 21, nakapag-asawa na ako. Maliit lang ang bayan namin, Kathy, kaya dito ko na rin nakilala ang napangasawa kong si Bokyo. Nabiyayaan kami ng isang anak na babae at dahil nga mahirap ang buhay, madalas kapag nagsisimba kaming mag-anak ay pinagdadasal talaga namin na sana ay mabigyan kami ng maayos na kabuhayan at pamumuhay. Kathy, wala kaming mintis sa pagsisimba. Tuwing linggo ay dapat nakakapagsimba kaming mag-anak. Ito ang priority namin. Pero sabi nga nila, be careful what you wish for. Yes, Kathy, natupad ang ipinagdarasal namin at napakabait talaga ni Lord. Nakapag-abroad si Bokyo, kusinero siya sa isang restaurant sa Saudi. Dahil sa mga padala ng asawa ko, nakapagbukas ako ng tindahan sa palengke. Habang tumatagal ang kontrata ni Bokyo sa Saudi, Kathy, ay unti-unti kaming nakakapundar. Kung dati ay suntok pa sa buwan bago kami makabili ng mga pangangailangan namin, ngayon ay kung kailangan namin gustuhin or kung kailan namin gustuhin, ay kahit papaano, afford na namin. Dahil nga sa nasa abroad si Bokyo, Kathy, at ako naman ay busy na sa aking tindahan sa palengke, nawala na kami ng oras na pamilya para makapagsimba. Madalas na pag-uwi ko ng bahay ay pagod na kaya nakakalimutan ko na rin, Kathy, ang magdasal at magpasalamat sa Diyos. Lumaki si Jubel pero Kathy, napapansin ko halos palagi siya nagkakasakit. Umabot na rin sa puntong nanghihina siya at madalas magkumbulsyon. Habang tumatagal, Kathy, sa halip na gumaling si Jubel, parang lalo pang lumala ang sakit niya. Kaya naman pinauwi ko muna ang asawa ko mula sa Saudi. Dinala namin, Kathy, si Jubel sa kung saan-saang ospital. Iba-ibang doktor na rin ang kinonsulta namin para lang matukoy kung ano ang sakit ng anak namin. Kasi lagi siyang kinukumbulsyon. Kathy, may pera naman kami na mga panahong ito, hindi na namin iniinda ang gastusin para sa pagpapagamot ni Jubel. Pero sa dami ng pinuntahan at nilapitan namin, Kathy, ni isa ay walang nakagamot sa anak ko. Dahil nga taga-Arayat kami, naniniwala rin ako sa tinatawag na traditional medicine. Kaya naman pati mga albularyo, magtatawas at manghihilot ay nilapitan na rin namin. Pero sa halip na gumaling ang anak namin, Kathy, lalo lang lumala ang sakit nito. Nakakadurog ng puso bilang isang magulang, Kathy. Pag nakikita mong anak mo na hinang-hina dahil sa karamdaman. Hanggang sa isang araw, Kathy, binisita kami ng tiyahin ko na taga Magalang, Pampanga. Pagpasok pa lamang ni tita sa bahay namin, bumungad agad sa kanyang anak namin na nakahiga sa sala na mukha ng lantang gulay. Ipinaliwanag ko sa tiyahin ko ang mga nangyari maging ang paglapit namin sa kung kani-kaninong espesyalista at sa mga tradisyonal na manggagamot pero wala pa ring nangyayari. Hindi rin matukoy kung ano ba talaga ang dahilan kung bakit nagkukumbulsyon si Jubel. Kathy, para kaming binuhusan ng malamig na tubig nang tanungin kaming mag-asawa ng tiyahin ko kung ipinagdasal na raw ba namin ito at inilapit sa Diyos.
Nangilid ang luha ko, Kathy, dahil na-realize ko na oo nga, nakalimutan na namin mag-asawa ang lumapit at magdasal. Mas iniisip kasi namin na may pera naman kami panggastos kaya pwede kaming kumonsulta sa mga espesyalista. Naalala ko rin, Kathy, noong mga panahong walang-wala kami, lagi kaming nagsisimba at nagdarasal. Pero nang ibigay na niya ang aming mga kahilingan, nakalimutan na namin siya. Pinayuhan ako, Kathy, ng tita ko na magtungo kami mag-asawa sa Antipolo Cathedral at isama namin si Jubel. Magdasal daw kami at isuko namin sa Diyos ang bata at siya na ang bahala. Mula Aray at Kathy, agad kaming bumiyahe patungong Antipolo, Rizal at ang mga sumunod na eksena ay tila milagro sa buhay naming pamilya. Sa pintuan pa lang kasi, Kathy, ng simbahan, nagulat kami ni Bokyo nang biglang gumising ang aming anak. Kung dati ay hinang-hina ito, pero noong araw na yon ay parang walang nangyari. Parang nagdahilan lamang ito. Oo, Kathy, milagrong gumaling ang anak ko at isa itong malaking aral para sa amin. Tatapikin ka talaga niya kapag nakakalimot ka na. Humingi ako ng tawad sa Diyos at mula noon ay naging aktibo na kami sa pagsisilbi sa simbahan. Ngayon, Kathy, malaki na si Jubel. Nakakatulong na rin siya sa amin pero sa tuwing makikita ko ang anak ko, it always reminds me na palaging magpasalamat at magdasal. Hanggang dito na lamang, Kathy. Maraming salamat sa pagbasa ng aking liham. God bless you all and more power to your station. Nagpapasalamat ng lubos. Serna. Tumawag, ibinigay, nakalimot. Ito ang nangyari dito sa ating letter sender na si Serna. 'Di ba? Tumawag siya nung mga panahon na hirap siya, wala na sila makain, hindi na alam kung anong gagawin. Nung pagkatapos tumawag, araw-araw, halos linggo-linggo nasa simbahan nagdadasal. And then ibinigay yung kanilang kahilingan. Nung naibigay na yung kahilingan nila, nung nangyari, nakalimot na agad. Ay, masyado na. Oo, nakalimot na. 'Di ba? Hindi na alam kung saan nanggaling, saan pinagmulan ng mga biyayang natanggap. Nagkaroon ng memory gap. Oo. Nagka-amnesia, te. Kasi 'di ba, yan ang nangyayari sa atin. Madalas tayong ganyan. Aminin naman natin, lahat tayo ganyan 'di ba? Na mahilig tayong mag-wish, magdasal na sana Lord, bigay mo sa akin 'to. Sana ganito po, ganyan, 'di ba? And kapag naibigay na sa atin, ano nangyayari? 'Di ba nga, ang saya-saya na natin, 'di ba? Yumaman na tayo, nabigay na sa atin lahat, wala na, nakakalimot na tayo sa kung ano yung saan ito nanggaling talaga. Nakakalimot na tayo magpasalamat. Katulad na lang ni Serna, kung hindi pa siya tapikin, 'di ba? Hoy, ano na? Nakakalimot ka na, te. Ha? Hindi ba nung una dasal ka ng dasal? Tapos ngayon naibigay ko na ang lahat, 'di ba? Alam niyo 'yun, ano ba naman yung magpasalamat lang tayo sa araw-araw? Ano ba naman yung pagkagising natin, mag-thank you tayo, 'di ba? Pero yun nga, may madaling sabihin kung minsan, pero kapag sobrang dami nang nangyayari sa buhay mo, ang dami nang ganap, 'di ba? Minsan talaga nakakalimot ka, which is hindi dapat. Well, sabi nga, katulad ng ating letter sender na si Serna, naniwala siya eh. Siyempre, ikaw ba naman hindi ka maniniwala na darating sa iyo kapag nagdasal ka, taimtim mong hiniling, ibibigay sa iyo yan, ka-vibes. Huwag ka lang makalimot. Ibibigay sa iyo ang pinagdarasal mo when you believe. Time. Yan ang pinaka-importante sa lahat, ang oras, 'di ba? Eto, nawalan ng oras yung ating letter sender na tong si Serna, nawalan ng oras, naligalig dun sa biyayang natatanggap nila sa araw-araw dahil nga binless sila ha. After na every Sunday, they keep on praying, Lord, bigay niyo po sa amin to, ganyan. Dininig yung kanilang dasal. Nung ibinigay na, nawalan naman sila ng time. Ayan, nawalan na sila ng time na magpasalamat, magsabi ng thank you or magdasal man lang doon sa mga biyayang natanggap nila. Nako ha,
Yan po ang problema. Yan po ang isinare sa atin ng ating letter sender na si Serna na hirap sa buhay noong mga panahon na walang trabaho yung asawa niya, ang kanilang anak, kasama nila. But then, nabigyan ng chance, narinig ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang dasal. Nung ibinigay na ni Lord sa kanila, eto na ang nung nangyari. Tumawag, ibinigay, nakalimot. Alam nyo ka-vibes, alam nyo ba talagang may epekto sa ating pamumuhay o trabaho ang ating spiritual life? Una, dahil sa stress. Kapag stress ang isang tao, maaari niyang makaligtaan ang kanyang spiritual practices gaya ng pagsisimba or pagdarasal, 'di ba? Pag stress ka kasi parang overwhelming, dami mong naiisip, dami nangyayari sa iyo. Kakulangan ng oras, of course. Ito nga yung katulad na lang ng ating letter sender na si Serna, and sabi nga ng SB19, time, very important. Changes in values, maaring mag-iba ang ating paniniwala or faith kapag nakakamit tayo ng ibang tao, o kaya naman may na-experience tayo tulad ng hirap sa work at kung ano-ano pa, 'di ba? Kung minsan kapag may taong kumakausap sa atin na parang eto, alam nyo, mas paniwala ka sa ganito ganyan. So naiiba yung vision mo sa buhay, yung values. And of course, yung relationship issues, nakakaapekto ang trabaho sa ating mga relasyon sa kaibigan or family na may epekto rin sa ating pananampalataya dahil ang faith ay kadalasang practiced with the community, diba, ka-vibe? So, ayan, and kung minsan yan yung mga nagiging epekto kung bakit nakakalimot tayo or naiiba yung ating mga pananaw sa buhay. Alam niyo po ba, ayan, ang sabi ng very well mind. Thank you, ka-vibes. And this one naman, sabi ng ating mga ka-vibes from Facebook para po sa ating letter sender na si Sir na William Mortel, bakit kailangan pa niyang malimutan yun? Oo nga, hindi mo maalis diba? Nasobrahan na nga ng masyadong nangyayari sa kanyang paligid. So, nakalimot na siya. Sabi ni Sari Lerma, Kathy G, kapag talaga nandyan na ang biyaya, nakakalimot na tayo magpasalamat. Well, nakarelate po ako dyan, kaya ngayon po natutunan ko na po ulit magpasalamat kay God. For the letter sender, sir, na lesson yan at di karma. Maybe hindi sa lahat ng oras, pera ang solusyon. Madalas, pagdarasal talaga. 'Di ba? Give and take. Dapat kung anong ibinigay sa atin, suklian natin ang pasasalamat mula sa Panginoon. Marahil marami sa mga ka-vibes natin ang nakaka-relate. Thank you din po, Ma'am Sir, na dahil na-share niyo ang story niyo na big help po para sa atin na minsan nakakalimot na po tayong magpasalamat kay God. Yun lamang po. Thank you, Larma Sari. Sabi naman ni Miss Altesa Sino Cruz, hello Kathy G. Ayan, happy and blessed Monday to you and to your family. Thank you po, Miss Altesa Sino Cruz. And also saying hello to Bernard Laurejas. Sabi niya, pabati po, bagong bukas na business ni Tet and Jet na laundry shop. Okay. Hello and good luck sa business. Ayan. And sabi niya, okay lang dahil kailangan niyang bigyan ko siya. Nasa kanya na yon kung ibabalik niya. Kasi po hindi ko po alam maningil ng humiram. This one is to answer the question, tumawag, ibinigay, nakalimot. Sa utang naman to, Miss Altesa. Ayan. Thank you po. Joshua Lucero Pinka, hello! Uy, babalik kayo dyan sa Pantoha. Message ko po para sa sender is kahit anong mangyari sa buhay niya, wag na wag siyang magpapabayang, magpasalamat at manalangin kay Lord. Dahil siya lang ang tangi nating sandalan sa lahat ng problema. Malaki man or maliit, ang nakakatuwa naman po kasi gumaling yung kanyang anak at nagbalik loob ulit siya sa Panginoon, 'di ba? Ayun naman yun, at least may natutunan. Thank you, Joshua Pinka. And again, hello dyan sa inyo sa mga panadero at kasama ng panadera dyan sa Pantoha Bakery. Ayan, thank you so much sa inyong pakikinig. At ka-vibes, dun po sa mga gusto po mag-share pa ng kanila pong reaksyon at payo para sa ating letter sender na si Serna 0916-563-1777 or sa aming pong FB page 92.3 FM Radio Manila or my FB page DJ Kathy G. Sabi ni Farges Real, parang utang lang yan, Miss Kathy G, 'di ba? Oo, yung tumawag, ibinigay, nakalimot. Tuloy pa rin po tayo sa tugtugan, ka-vibes. Huwag kang bibitiw. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila, your favorite music radio, ka-vibes. Love me. Close to you. Yan dapat ang gusto nating mangyari, maging close tayo kay Lord at hindi kung kani-kanino tayo nakikiklose. Oo.
Mamaya naging ka-close mo si Taning na pala yan. Oo. Just wanna be close to you, Wigfield. Siyempre, dito na po tayo sa ating final hour ng programang Love Me, Kathy G. Ayan, again, ang ating pong sender na si Serna ay napasulat po sa atin, i-share ang kanyang story to serve as inspiration, diba, ka-vibes talaga namang nakaka-inspire dahil ito yung tao na tumawag, ibinigay, pero nakalimot. Pero dahil nga sa kanyang pagkalimot na yan, tinapik na sila. Nakakalimot na kayo. At ngayon ay active na sila sa simbahan dahil yung kanilang anak ay laging kinukumbulsyon na hindi niya maintindihan, Kathy G, kung bakit. Siyempre, dahil may pera na sila, kung kani-kanino na silang doktor nagpunta, hindi mapagaling. Albularyo, lahat na pinuntahan, pero hindi rin gumaling. Iisa lang pala ang makakapagpagaling. Ayon ang kanilang pagbabalik loob kay God. You know what? Ang convulsion po ay isang medical condition yan kung saan ang muscles ng katawan ay nagko-contract at nagre-relax ng mabilis at paulit-ulit. May iba-ibang causes po ito tulad ng high fever, head injuries at kung ano-ano pa, kaya mahalaga na magpa-check agad sa doktor kung nakakaranas po kayo ng convulsion. Ayan. And pahabol para sa ating letter sender pa rin from Facebook, itong reaksyon coming from Farges Real. Sana nga lahat tayo marunong magpasalamat, tumanaw at may paninindigan. Kaso madalas tayo nakakalimot o napapako ang pangako. Ayan. And well, for the sender, ang lahat ay paalala lamang na sa bawat araw nating pinagdadaanan na hindi tayo makalimot at magpasalamat sa itaas. Minsan minumulat tayo idadaan sa karamdaman para magkaroon tayo ng pagnilay-nilay, 'di ba? Madalas ang pagiging overwhelmed natin, nakakalimutan na natin ng mga bagay na siyang ugat kung bakit tayo blessed. Hanggang magising na lang tayo, bakit? Kumbaga sana mataas ka na sa tuktok ng hagdanan, subalit ito'y marupok kaya muling lumalagakpak sa baba. Ang sakit ay paalala siya, kung may sakit ka ngayon, alam mo na. Ayun, pinapaalalahanan ka. Ayan, hello, shoutout JC Graphic Sublimation de Paro, North Caloocan, Maki, Alex, Jelly, Merly, Clarissa, and of course, sa my loves niya na si Jemar. Thank you, Fire Jezreel. At sa lahat po na nag-effort, Gloria King Mishano and Mary Dulay na nagbigay po ng reaksyon at payo for our sender na si Serna. Thank you so much. Ka-vibes. Alam nyo, madalas nakakalimot tayo, katulad nga ng sinabi ko, nakakalimot tayo kapag overwhelming na yung mga nangyayari sa atin. Hindi naman kasi kailangan na ibuhos ang buong oras at panahon para lang bumawi sa blessings na ibinigay sa atin ni Lord, diba? Simple thank you, Lord, at taimtim na pagdarasal ay enough na. Narinig niya na yon, diba? Masaya man or malungkot ang ating buhay, iisa lang ang pwede nating maging sandalan at tawagan. At yon ay ang Panginoon, diba? You know what? Some of the best prayer are without words. Dahil kahit hindi ka magsalita, umiyak ka lang, naririnig ka na niya. Thank you so much for sharing, Serna, your story with us. At sa mga gusto pong mag-share ng kanila pong story, mag-email lang po kayo sa lmtkathyg@gmail.com or mag-PM po sa 92.3 FM Radio Manila or my FB page, DJ Kathy G. Thank you so much, Ka-Vibes, for keeping me company ngayong araw po ng Lunes, June 9. Ayan, syempre magkarinigan po ulit tayo tomorrow. Same time, 12 to 3, dito po sa Love Me, Kathy G. Ayan, antabayan na po, susunod na ang Banana Crew. Dito lang yan sa 92.3 FM Radio Manila. Your favorite music radio, Ka-Vibes.